Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, halinang dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka't ipinagdaranghal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama Espiritu. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kamit pagbigyan na magkamit na kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesus
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, itinuturo ng aklat ng karunungan na bagamat lubhang makapangyarihan ng Diyos, pinairal niya ang habag sa kanyang paghatol dahil nauunawaan niya ang kahinaan ng tao. Tinuturuan din niya ang mga taong maging mahabagin at magbigay ng pagkakataon sa pagsisisi. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga, at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan, at maaari kang magpakita ng habag kanino man, sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan. At pinarurusahan mo ang sinumang nakakatalastas nito, ngunit nangangahas na di kapansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay tinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo at magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poon, ikaw
Ngunit ikaw poon tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad magaling. Ibaling sa akin ang awa mo't habag. Iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Kung ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Kung ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo ang tulong ng Espiritu Santo sa ating pagtawag sa Diyos. Ang Diyos na rin ang gumagawa ng paraan upang tayo ay makakausap sa Kaniya. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao. Ang pag-ibig, ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus sa pamamagitan ng talinhaga ng punong hindi namumunga ang pagbibigay ng Diyos ng pagkakataon sa atin upang makapagbago. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinhagang ito sa mga tao. Ang paghari ng Diyos ay katulad dito. May isang tao naghasik na mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan na sinabi rito, hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag, sagot niya, baka mabunot pati trigo. Hayaan ninyong lumago kapa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin
sa aking kamalig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po naman. Happy Sunday po. Pakibati mga tabi natin, Happy Sunday. Sila po ay ating itian. Happy Sunday po sa ating lahat. Kung kayo po ay regular na commuter, ibig sabihin yung malas nagko-commute, mapapasin natin na maraming mga nagko-commute ang nagmamadali. Nagmamadali. Na minsan sumakay po ako sa MRT, galing po akong Makati, pagdating ko sa North Station, parating ganun, nagmamadali ang mga taong lumabas ng MRT. Noon nagtataka ako, na minsan natatawa pa ako. Sabi ko, ba't kaya sila nagmamadali? Dito na nga dumating na sa destinasyon. Bakit pa nagmamadali? Sa dahilan pala, siguro, kailangan nila umuwi. O dili kaya, baka wala na silang masakyan na jeep o bus pauwi sa kanilang mga lugar. Paglabas kasi sa opisina, sabay-sabay iyan, kaya maraming mga nagko-commute, baka kakaunti ang kanilang masasakyan, kaya lahat ay nagmamadali, lahat ay nag-uunahan. Mga kapatid, kayo ay ikalabing-anim na linggo sa karaniwang panahon, muli ay ating natunghayan na isa na namang talinhaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Last Sunday, ang napakinggan natin yung talinhaga ng maghahasik o ng ng isang magsasaka. At ngayon ay ating napakinggan ang pagsasama ng trigo at ng damo. Ng trigo at damo. Nung tinanong ng mga alipin, bubunutin na ba natin? Anong sabi? Huwag. Kasi baka parehong mabunot. Pag binunot mo ang damo, posibleng mabunot din ang trigo kasi ang kanilang mga ugat ay nagkasalasalalak na. Pero sa likod ng ganong katotohanan, itinagpapaiwatig na sa simbang tinatag ng Panginoon ay parehong magkasama na bubuhay ang mabutit masama, ang banal at makasalanan. Kaya hindi sa ating sariling pagkatao, may pagkakataon, mabuti tayo, mabait tayo, at may pagkakataon na namamayani ang kasamaan sa ating sariling pagkatao. Pero sa linggong ito, ang nais kong pagtuunan ng pansin sa pagninilay ay yung naging tugon ng utosad. Bagamat ito isang tanong, pero parang iyon yung kanyang suggestion. Bubunutin na po ba natin ang mga iyon? Parang nagmamadali. Parang nagmamadali. Bunutin na kagad natin na sa gayon ay pag-aani ay alam natin na ito yung ang aanihin lamang natin ay ang mga trigo at hindi kasama ang masasamang damo. Bunutin na natin. Nagmamadali. Ikaw, madalas mo bang matagpuan ng sarili na nagmamadali? Madalas mo bang matagpuan ng sarili na nagmamadali? Na tila bagang baka kayo'y nakikipag-unahan sa inyong kapwa. Lahat naman ho tayo nagmamadali. Dumarating pagkakataon sa ating buhay, nagmamadali tayo. Pero bakit nga ba tayo nagmamadali? May iba't ibang dahilan. Isa dito, hindi natin kasi alam ang prioridad natin sa ating buhay. Hindi natin alam ang prioridad natin sa ating buhay. Madami ka mang gawain, kaya ka nagmamadali. Dahil madami kang gawain, kinakailangang matapos ang lahat ng ito. Pero kakayanin ho ba?
Hindi. Kasi nga sa sobrang dami, lahat gusto mong tugunan, lahat gusto mong matapos, pero sa bandang huli, dahil lahat ay tinugunan mo, baka hindi lahat, o baka hindi lahat natapos, o baka wala kang natapos. Kaya anong paalala sa atin? Set our priorities sa mga ginagawa natin. Nung si Jesus, nung isugo niya ang kanyang mga apostol, anong sabi niya? Hanapin niyo muna ang nawawalang sambahayan o nawawalang tupa sa sambayanan ng Israel. Dito muna kayo mag-focus. Ito muna ang prioridad ninyo. Yung hanapin ang nawawalang tupa sa sambayanan ng Israel. Kaya siguro tayo nagmamadali dahil nga hindi natin alam kung alin ang priority natin sa ating buhay. Kung tutugunin naman natin kaagad lahat, nagiging maayos kaya ang resulta, nagiging mabunga kaya ang ating ginagawa. Totoo, marami tayong ginagawa. Mula pagising sa umaga hanggang sa pagtulog natin, marami tayong iniisip, marami tayong mga alalahanin. At sa dami nito, gusto natin lahat matugunan. Hindi ka naman si Darna, hindi ka naman si Superman para tugunan na lahat ng iyan. Kaya, set our priorities. Set our priorities. Pag nakita mo at naalaman natin kung ano yung prioridad sa ating buhay, hindi natin kinakailangang magmadali. Dahil isa-isa ito nating matutugunan. Pangalawang dahilan kung bakit maraming tao nagmamadali ay ito. Sa sobrang pagdurusa, sa sobrang paghihirap. Ang tao ngayon, ang focus sa ngayon, yung present moment. Bakit? Kasi minsan naisip natin, haabutin pa kaya ko ng kinabukasan? Masisikatan pa kaya ko ng araw kinabukasan? At dahil sa ngayon ang focus natin, lahat ay minamadali natin. Kasi nga, hindi tayo sigurado kung darating pa ba ang bukas para sa atin o daratnan natin ang bukas. Parang pelikula. Ano may pelikula ni Sharon, ni Vilma? Darating pa ba ang bukas? Tama ba? But anyway, parang ganyan yan. Pero, nagpapadala tayo dahil sa sobrang hirap. At sino bang madalas naghihirap? Sino madalas naghihirap? Nagdurusa. Yung mga dukha. Kaya pansinin niyo po yung mga dukha, madalas nagmamadali iyan. Imbitahan mong kumain sa isang handaan. Halimbawa, mayroon kang mga kapitbahay. Sabihin natin na medyo, yun, alam mong dukha sila. Imbitahan mo sa kainan. Papansinin niyo sila yung madalas na una. Kaya minsan sasabihin siguro natin, tingnan mo yung mga ito, parang patay gutom. Pero isipin niyo bakit? Bakit sila nagmamadali? Dahil sa sobrang hirap ng buhay nila, hindi na sila sigurado kung bukas ba meron silang makakain. Kasi nga, walang kasiguraduhan. Hindi sila sigurado kung bukas may mag-aanyaya ba sa kanila para kumain o meron silang makuha ang trabaho para sa gayon, meron silang kakarampot na sweldo para may pambili kahit sa pinaka-basic needs nila.
kapag ka merong magbibigay ng ayuda, nag-uunahan sa simpleng dahilan, sa dulot ng hirap ng kanilang buhay, sa kanilang paghikahos, sa kanilang pagdurusa, hindi na sila sigurado. Meron pa kayang bukas tayong daratnan o meron kaya tayo makakain pa bukas. Kaya kaunting pangunawa ang hiling nila. Pagdurusa. Hindi ba kapag tayo may sakit, nagmamadali rin tayong gumaling? Kapag inyong asawa may sakit, o isa sa inyong mga anak, o magulang ninyo may sakit, hindi ba madalas nagmamadali tayong umuwi ng bahay? Bakit? Kasi gusto natin siyang alagaan. Kasi gusto natin na yung bang maibsan, yung hirap na nararanasan niya dulot ng kanyang sakit. Marami sa atin na nagmamadali dahil nagdurusa, nahihirapan. Dahil diyan, ang focus natin ay yung sa ngayon. Dahil hindi tayo sigurado kung yung bukas ba ay aabutin pa natin o kung may darating pang bukas sa ating buhay. Yung panghuli, sabi na sa obispo, marami nagmamadali dahil baka wala ng pag-ibig. O baka kulang na sa pag-ibig. Pag ikaw kasama ko at ako'y nagmamadali, ano kayang ibig sabihin nun? Ayaw na kasi kitang makasama. Ayaw na kitang makita. Pag ganon, baka kulang na yung pagmamahal. Baka kulang na yung pagmamahal. Kaya ang pagmamahal, hindi ho minamadali iyan. Ang pagmamahal at pagmamadali, hindi magkatugma iyan. Incompatible. Kaya ang tunay na pagmamahal, marunong maghintay. Ang tunay na pagmamahal, kaya maghintay habang buhay. May mga nabubuhayan. Yung mga wala pa diyang love life, go lang, push lang, maghintay. Maghintay. Huwag madaliin. Sa ating unang pagbasa, ang sabi sa Aklat ng Karunungan, sa gitna ng kaguluhang naranasan ng tao sa mundo, nagtatakang mga tao, ano ginagawa ng Diyos? Ano ginagawa ng Diyos? Ang sagot ng anak ng karunungan, patuloy na pinamamahala ng Diyos ang mundo. Pero sa kanyang pamamahala, nandun yung habag, nandun yung pangunawa, nandun yung kanyang pagiging mahinahon. Kung bakit, siguro nais ng Diyos, bigyan ng pagkakataon na makapagbago ang masama. Hindi niya minamadali. Dahil mahal niya ang tao. Hindi niya mamadaliing magbago siya. Maghihintay siya. Dahil mahal niya ang tao. Tatandaan ko, sabi ng matatanda, ang masamang damo, matagal mamatay. Gusto mo bang mahumabang buhay mo?
Hindi. Kaya siguro matagal mamatay dahil kaya maghintay ng Diyos na magbago. Hindi niya mamadaliin. Ang tunay na pagmamahal, marunong maghintay. Hindi nagmamadali. Kaya sa mga mag-asawa, sa mga magkasintahan, mag-isip-isip kayo kung parating nagmamadali ang inyong asawa. Kung bakit mapapasin nyo, tingin ng tingin sa relo. Baka kulang na sa pagmamahal. Dahil minamadali na niya ang lahat. Bakit ka nagmamadali? Maraming dahilan. Maraming dahilan. Iba valid, iba nagkakraming. Pero sabi nga, in God's time, lahat ay magiging maayos. In God's time, the right time, lahat ay magiging maayos. Hindi kinakailangang magmadali. Magtiwala sa pamamaraan at pagkilos ng Diyos. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at inakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal, paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Halinan dumalangin sa amang maawain sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon, ating isamo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang patuloy na ipangaral ng simbahan ang paghihintay sa itinakdang panahon ng anihan, na siya ring panahon ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang pawiin ng nag-uumapaw na biyaya ng Diyos ang binhing inihasik ng kaaway sa puso ng tao, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang tularan ng mga hukom at mga nasa kapangyarihan, ang halimbawa ng makatarungan at mahinahong Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang mapabilang tayong nabubuklod bilang isang bayan sa mga trigong titipunin sa kaharian ng Diyos, sa araw ng pag-aani, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang magningning na parang araw sa kaharian ng Diyos, ang mga kapatid nating yumao,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang maawain, dinggin ang aming panambitan at iyong itulot na kami maging matyaga at matapat hanggang sa panahon ng pag-aani para sa inyong kaharian sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinagutos nung araw ay iyong pinagtibay sa sanghaing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alin ni Abel, na lubha mong kinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw. Bunga ng malasakit na ang anak mong masunurin at ang Spiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay nilob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa.
kaluwalhatian mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. At magpabalik sa wakas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo na aming Santo Papa at i-Dennis sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag mo kaming ipahintulot sa tukso at iyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos lahat ng kapahamakan. Samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapili ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makakabang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong buhay na nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.